Hello po muli mga kababayan. Kwento ko po sa inyo yung napanood ko na yung Senate hearing. Siguro napanood nyo na rin po. Kasi nagba-viral din eh. Yung Senate hearing tungkol dito sa... Anong hearing ba yun? Yung si Rapi Tulfo na pinagalitan po yung CEO ng DM Consunji. CEO yun CEO at matanda. Sino ba ang CEO sa isang kumpanya? Yan ang pinakamataas. Ang nakapagtataka po kasi, sa mga ganitong ganyang mga hearing na ganyan, kung may gusto pong alamin ang Senado o kung sino man, usually po ang tinatawag dyan, yung mga representatives lang. Yung mga may kinalaman doon sa mga katanungan na gusto nilang makakuha ng kasagutan. Halimbawa, sa legal, o di ang ipapadala nila yung lawyer ng kumpanya. O kung sino dyan na pinakang malapit na magiging representative sa kung ano man ngang mga questions. Hindi yung CEO. Mariosep. Hindi CEO. Yung pinakamataas. At matanda pati yun. Ang nakakabwisit po kasi, hindi talaga po mawala ang kabastusan po nito ni Rapi Tulfo. Sobrang bastos. Pero alam nyo, mayroon akong nakalimutan ko kung sinong vlogger ito. Sikat na vlogger na nagsabi na para sa kanya katanggap-tanggap, okay lang itong pag-uugali ni Rapi Tulfo, na ito daw ang hinahanap ng tao, nating mga Pilipino, na dapat maging Pangulo. Kaya boto nga siya na si Rapi Tulfo maging Pangulo. Ito daw ang hinahanap. Well, siguro po, yun nga po, siguro ang hinahanap ng taong bayan, yung matapang. Matapang. Kamay na bakal. Okay, kahit ako po, ang gusto ko sa isang Pangulo, kamay na bakal. Pero sa tama, depende rin kung sa papanong paraan at to what extent ang paggagamit ng kamay na bakal. Dahil ayaw ko rin po sa style nito ni PBBM na nagmumukhang weak, although sa totoo lang hindi naman. Ang strength ni PBBM sa palihim na paraan niya ginagawa. Pero ako hanggat maaari, mas okay pa rin po yung visible, ang pagiging strong, yung nakikita. Noong araw, itong si Apo Lakay, kaya siya tinawag na strongman dahil dinadaan po niya sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya na firm sa mga desisyon, firm sa kanyang mga policies. Pero hindi mo siya makikitang magmura or magtaas ng boses. Malumanay yung magsalita Malumanay magsalita. Hindi sumisigaw, hindi nagtataas ng boses. Hindi nagmumura. Hindi dinadaan sa mga pasiga-siga. Statesman. Pero kahit na gano'n, nakikita mo siya, normal lang. Normal ang kanyang pamamaraan, pananalita, pero strongman. Tinaguri ang strongman. Kamay, ano ba yan? Nabubulol na tuloy ako. Kamay na bakal din po yung si Apo Lakay. Ang layo nga nito ni PBBM Hindi ko rin, sa totoo lang, hindi ko rin po gusto ang pamamaraan ni PBBM na kahit sinisiraan na, wala lang. Kita mo ang daming paninira sa kanya. Wala man lang siyang ginagawa na disiplinahin ang mga yan. Ayoko ng ganun. Pero kahit paano, mas okay pa rin naman siya kaysa kay Duterte. Na puro mura, na dirty finger, yung pasiga-siga, pangit din naman po. Although, hinanap ng tao yun. Kasi nga ang tao po, ang follower, ang mga subjects. Because the subjects, the followers,
ang ibig sabihin ay sila ay weak, mahina, kaya nga wala sila sa posisyon eh. Followers lang. Kaya sa mga followers, ang hinahangad ng followers ay yung leader na strong. yung yun nga, yung kaya kang ipagtanggol. Yung kaya kang ipagtanggol. Ganun na klaseng leader ang hinahanap ng isang follower. Ngayon, ito si PBBM, napalayo na naman ako ng topic. Si PBBM po, paano ka ipagtatanggol na siya nga mismo ang sarili niya, ayaw niyang ipagtanggol sa mga naninira? Well, nakikita naman natin ay pinagtatanggol niya tayo. Pero gusto kong makita yung siya mismo, sarili niya, pamilya niya, ipagtanggol naman niya. Kitain mo silang mag-asawa, First Lady Lisa, di ba puro paninira ang ginagawa sa kanya nung bruha dyan sa Amerika? At ang daming mga naninira. Ewan kung ako kasi ang Pangulo eh, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na sinisiraan ako. Makakatikim kagad sa akin yan. Kailangan mo kasing putuli ng maaga ang pangil at sungay. Hindi pwedeng hahayaan mong ganyan na binabastos ka. Hello? Dapat irerespeto ka. Lalo pa na ikaw leader, kung ikaw nga, ordinaryong tao, kinahangad mo na irespeto ka ng kapwa mo, ordinaryong tao ka lang. What more na ikaw ang leader? Hindi ka dapat binabastos. Ayun, balik tayo dito kay Raffy Tulfo. Na ito nga po, ipinatawag itong, kasi yun lang maigsiyan lang yun ang napanood ko eh, na, alam nyo, sa totoo lang, itong Raffy Tulfo na ito, wala talaga itong pagbabago. Ito na talaga ang nature niya eh. Yun bang, sinita niya, yung matanda na CEO na si Mr. Consunji, na kesyo, wag daw matulog. Pinagalitan na parang bata. Eh, matanda yun. Hindi basta-basta isang tao. Ang yabang-yabang kasi nito ni Raffy Tulfo na, porque senador siya, akala niya, under niya lahat. Dapat sana, alam mo, hindi ko sinasabi na porque CEO, igalang. Lahat ng tao dapat igalang. Kahit sino man ang i-present dyan sa Senado na mga resource persons, kay Metro Aid yan, kay Labandera yan, kay CEO yan, ng isang malaking kumpanya, iginagalang. Di what more itong, my God, leader ito, mataas na leader, pinakamataas na leader doon sa kumpanya nila. Kahit saan yan pumunta, deserve niyang irespeto siya. Pero itong Raffy Tulfo talaga po, talagang by nature na talaga, nasa ugat, nasa dugo na talaga nito, ang pagiging bastos. Bastos. Tapos ngayon, yan ba ang gusto ninyo maging Pangulo? Bakit ang taas niyan sa lagpas pa kay BP Sara yung nakukuhang rating sa survey? Yan ang gusto nating maging Pangulo? Gusto na naman ba natin na magkaroon ng isang Duterte? Parang Duterte din yan eh. Nagmumura din yan eh. Nagmumura na mamahiya ng babastos. Sa totoo lang, mas marami siyang pambabastos kaysa sa yung magalang na pananalita, magalang na pakikipag-communicate. Puro bastos, puro pagsita, puro magagalit, pagagalitan yung tao, kahit na hindi naman kailangang pagalitan. Maigigi pa nga itong si Maudig, si Digong, dahil kahit papano, nagmumura man yun, pero halos minsan sa isang speech niya, mas marami yung patawa. Mas marami yung mga comedic, mga comic, may comedic ba? Mga comic stunts niya. Kaya nga nakinagigiliwan siya ng tao eh.
Kahit ako, natutuwa ako dun sa pagiging komiko ni Digong. Sa totoo, hinahanap-hanap ko rin yun. Ang ayaw ko lang sa kanya, yung sobrang nagmumura at bastos din. Pero kahit paano, ikumpara mo man si Duterte at si Tulfo, isa mas charming pa si Duterte kaysa dito kay Tulfo. Si Tulfo po para na lang, lagi na lang galit. Akala mo yung, kung baka sa babae, parang lagi na lang na may regla. Ito nga po, itong pinagalitan niya itong kawawang matanda na po, siguro mga 80 plus na yun. At yun nga po sinasabi ko na CEO yun nung kumpanya nila. Kung pagalitan ni Raffy Tulfo, gano'n na lang para niyang pinagalitang bata or alalay niya or subordinate niya. Huwag po kayong natutulog po kayo. Hindi po ako natulog. Nangatwiran pa yung mata. Hindi naman talaga natutulog. Kitang-kita naman sa video, hindi ba natulog? Hindi man tulog. Kasi kung tulog yun, hindi yun makakatingin doon sa nagsasalita. Kung mapapanood natin yung video, hindi naman talaga natutulog eh. Or, sabihin pa natin, no, doon sa loob ng hearing, kasi siguro, hindi pa ako nakapanood ng hearing, boring siguro. Sabihin pa po natin, kung talagang totoong natulog yung matanda, hindi niya dapat pagalitan. Unang-una, matanda yon. Mataas ang posisyon. Kalimutan natin yung pagiging bilyonaryo. Hindi yun. Yun na lang na pong posisyon niya sa kumpanya. Sana man lang binigyan ng halaga. At isa pa nga, matanda na nga ito. Bakit nga ito ipinatawag in the first place dyan sa Senado para mag-attend lang, sumagot ng mga katanungan na pwede namang sagutin ng kung sinong ipapadala nitong CEO. Kung pagalitan, gano'n na lang eh. Parang, ang sabi ng tatay namin dito, parang anya akong nginunguya na walang buto. Di ba pag ngumuya tayo ng isda, yung puro laman, hindi tayo maingat, yung talagang tuloy-tuloy lang sa pagnguya. Kasi wala tayong iniingatan. Hindi kagaya nung ngunguya ka ba ng isda na may tinik? Natural hindi. So, ibig sabihin, para kang nginunguya na walang tinik. Yung talagang walang kontrol. Biruin mo yun, walaan niya akong pakialam kung bilyonaryo ka. Huwag ka matutulog dito. Kabastusan yan. Huwag ka. Kung pagsalitaan niya, wala talagang walang modo. Walang modo. Itong Raffy Tulfo na ito. Ewan ko ba naman kung bakit gustong-gusto ito ng mga tao. Bakit gustong-gusto nyo yan na maging presidente? Alam mo, hindi pa nga lang yan presidente, ha? Lalo na kung maging presidente yan. Mas pa dyan ang gagawin yan. Dala na rin ng kayabangan eh. Sobrang mayabang. Mayabang, mapagmataas. Kala mo kung sino. Kala mo kung sino mataas ang pinag-aralan eh. Drop out din naman. Itong matandang konsunhin na ito na CEO, ewan lang kung anong mga matataas na pag-aralan yan. Walang respeto po, walang modo, walang galang. Walang galang sa nakatatanda. Hindi porket senador ka. O, ibalik ko sa iyo ang salita mo na wala kong pakialam kung bilyonaryo ka. Huwag kang matutulog dito, kabastusan yan. Ibalik ko sa iyo, Raffy Tulfo. Wala kang pakialam kung senador ka. Sa totoo lang, mas mataas itong resource person na isang private citizen kaysa sa iyo. Nakakalimutan mo yata na taxpayer ito. Itong matanda. Taxpayer yon. Sira ulo ka. Ewan ko ba naman kasi, bakit tayo mayroong mga public officials na ganyang kababastos? Ang masama po doon mga kababayan, dahil itong sinita niya, yung pinagalitan niyang matanda nga po. What if
if may dinaramdam na sakit nung time na yon? Tapos pinagalitan pa niya, what if kung may high blood yon? O di na disgrasya pa? Dapat sana tinanong niya. Napapansin ko po, sir, napapansin ko po na parang, hindi naman yumuyok-kayok. Naka lang siya, nakatalong ko, ganyan. Kumusta po kayo, sir? Pansin ko. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Baka masama ang pakiramdam ninyo. Pauwiin ko na kayo. Hindi yung papagalitan mo, Rapi Tulfo, hambog ka, buisit ka. Sinasabay-sabay pa kasi yan sa sinusurvey ng pampresidente. Yan ba ang gusto natin maging presidente? Isang hambog na bastos? Mal-edukado. Yes, mal-edukado. Uncivilized. Irresponsible. Hindi. Di ba mga kababayan? Tama ba yung sinasabi ko? Sobrang kabastos ang ginawa niya doon sa matanda. Hindi man lang niya tanungin kung kumusta ang pakiramdam ng matanda. May dinaramdam kaya yun? Kaya nakatalong ko? In the first place, hindi naman niya dapat ipinatawag sa Senado. Dahil yung mga itatanong nila doon, kaya namang sagutin yun ng mga representative nung kumpanya. Doon mo lang makikita na tanga rin itong si Tulfo. Hindi niya alam kung sino ang ipapatawag. Hindi kailangan yung CEO, yung presidente ang ipatawag mo. Pwede namang tanga, Rapi Tulfo, tanga. Tanga, bastos, mal-edukado, walang galang, walang modo, uncivilized, lahat na. Mga kababayan, tama hindi. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog.